Mang Puldo, saan galing ang mga ingay na yon? Sa Beringan yon. Grabe, totoo palang parang syudad ang ingay doon? Oo, paminsan-minsan ay naririnig dito. Matulog ko pa ulit dahil mahaba pa ang gabi. Pansin ko nga po mabagal ang oras dito. Totoo yan, mabagal ang oras dito. Pero hindi mo yun mamamalayan kung wala sa iyong medalyo na yan. Ibang oras dito kumpara sa mundo natin. Teka, ano po ba yung ginagawa nyo? Parang napakalumang papel na po ng mga yan Kung hindi ka na inaantok, halika, basahin mo ang mga to. Ang kapal naman po ng librong to. Lahat po ba ng laman nito? Kakabisaduhin ko? Hindi, yung 4 na orasyon lang sa unang pahina. Para sa kabal, para sa lakas, at liksi ng katawan, at pansapin para sa proteksyon ng buong katawan. Sige po, mukhang madali lang naman po to. Ang akala kong madali ay mahirap pala. Nakakautalbig kasi ng mga salita. Dahil sinaunang salita pa ang mga to. Mas matanda pang araw kaysa sa Latin ayon kay Mang Puldo. Hindi ko siya mabigkas sa maayos nito. Kaya natagalan ako bago makabisado ang unang orasyon. Habang kinakabisado ko ang mga to, ay bantay sarado din ako ni Mang Puldo. Binabasbasan niya ako para hindi maramdaman ng mga engkanto sa paligid ang ginagawa kong pagsasanay. Kapag daw kasi nagkakabisado ng orasyon, ay tumataas ang enerhiya ng lugar. Kaya ito ang binabantayan ni Mang Puldo. Nang makabisado ko ang unang orasyon, ay naging madali na rin kabisaduhin ang mga sumunod pa. Magaling. Mahusay ka magkabisado dahil nagawa mong tapusin ang lahat ng to sa loob lang ng isang araw. Isang araw po sa mundong to? Mabilis akong tumanaw sa bintana. Takip silim na. Hindi ko nga namalayan ang pagsapit ng umaga Kasi nung magising ako at magsimulang magkabisa, ay madilim pa. Pero ngayon, padilim na naman ulit. Hindi ko namalayan. Kaya pala pakiramdam ko pagod na pagod ako. Kulang ka sa ensayo, kaya madali ka mapagod. Bukas, magsasanay tayong palakasin ng pisikal mong katawan. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Matapos kong kumain ng saging, ay nakatulog na naman ako. Nagtataka lang ako kay Mang Puldo kasi inuuwian niya ako ng saging at tubig na sinasalok niya sa ilog. Pero hindi ko siya napapansin na kumakain o umiinom man lang nito. Pero dahil nga sa kakayahang meron siya, ay pinagsawalang bahala ko na lang to. Kinabukasan, ay buong araw kami nag-aaral kung paano makipaglaban. Ginawa namin to sa loob ng kubo dahil hindi ako pwedeng lumabas dahil mapapansin daw ako ng mga engkanto sa paligid. Tinuruan ako ni Mang Puldo kung paano gumamit ng itak bilang sandata. Yung dala kong itak na laging nakasumbit sa bewang ko ay inorasyonan din niya para raw magkaroon to ng sapat na enerhiyang kayang lumaban sa mga lamang lupa na pwede naming makasagupa papuntang Beringan. Hinilabutan nga ako sa sinabi niya. Hindi ko akalain na pwede kong makasagupa ang ganong klaseng nilalang. Kaya natutuwa ako dahil nakilala ko si Mang Puldo. Kasi kung hindi, ay baka patay na ako ngayon dahil sa padalos-dalos kong desisyon sa buhay. Sa ikatlong araw, ay nagsanay na naman kami ni Mang Puldo kung paano makipaglaban. Kaming dalawa lang ang nagharap. Noong una hindi ko siya masabayan dahil ang leksi niyang kumilos. Parang hindi siya matanda sa bilis at lakas ng katawan niya. Kaya sinanay niya ako kung paano gamitin ang mga orasyon. Nang masambit ko na ang 5 orasyon, gumapang sa katawan ko ang kakaibang enerhiya. Nagawa ko na rin itong labanan at sabayan ng kilos si Mang Puldo. Mula umaga hanggang gabi ang naging pagsasanay namin. Hanggang sa wakas, ay nagpasya na rin si Mang Puldo. Handa ka na, Manuel. Bukas, lalabas tayo sa kubong to. Pupuntahan na natin ang asawa mo. Mang Puldo, maraming salamat po. Hindi ko magagawa ang lahat ng to kung hindi dahil sa tulong at gabay mo. Huwag kang magpasalamat muna dahil hindi pa natin naliligtas ang asawa mo. Maaga akong pinatulog ni Mang Puldo ng gabing to. Dahil sa tindi ng training, ay mahaba ang naging pagtulog ko. At nang magising ako ay madaling araw na. Ginising ako ni Mang Puldo dahil maaga daw kami maglalakbay papunta sa lagusan ng Beringan. Dito lang ulit ako nakalabas ng kubo. Pero bago lumabas, ay sinabihan ako ni Mang Puldo na huwag mag-iingay. Kaya tahimik lang kami nitong naglalakad. Sinundan namin ang ilog hanggang sa makarating kami sa pataas na lugar. Nung una ay bato ang kinakapitan ko para makakyat. Hanggang sa mapansin ko ang mga baging na nakasabit. Kumapit ako rito at ito ang ginamit ko para makakyat. Pero isang malaking pagkakamali pala ang ginawa ko dahil naggalawan ng mga baging para puluputan ako. Mang Puldo! Tulungan niyo ako! Umapit ka dito sa kamay ko tapos tagpasin mo ang baging na yan. Dito ko lang naalala ang itak na nakasabit sa bewang ko. Hinugot ko to sa lagayan bago pinagtataga ang baging na pumupulupot sa bewang ko, pati na rin sa buong katawan ko. Kumapit ako kay Mang Puldo tapos naramdaman kong hinihila niya ako paakyat. Kaso isang baging pang pumulupot sa bewang ko tapos hinihila ako nito pa ibaba. Gamit ang isang kamay ay tinagpas ko to hanggang sa tuluyan na ako makawala. Muli kong sinuksok sa lagayan ng itak ko bago kumapit sa mga bato tuluyang makaakyat. Pagkaakyat namin ay nagpahinga ako habang hingal na hingal. Simula pa lang to ng laban, Manuel. Kaya mag-iingat ka.
Salamat po, Mang Puldo. Akala ko katapusan ko na eh. Halika na. Hindi tayo dapat magtagal dito dahil masusundan tayo ni Lourdes. Kahit pagod sa pakikipaglaban sa baging, ay pinilit kong tumayo para mapagpatuloy sa paglalakbay namin. Sinusundan ko lang nito si Mang Puldo. Nung una'y binabaybay lang namin ang daluyan ng tubig. Hanggang sa pumasok kami ulit sa kakahuyan. Pasimple siyang bumulong sa akin na maganda. Dahil delikado raw ang parting to ng gubat. Nalasan mo ang pakiramdam mo, Manuel. Maging mapagmatsyag ka sa paligid. Tumangulang ko nito bilang tugon. Marahan kami naglakad habang nakikiramdam sa paligid. Pero kahit gaano kami mag-ingat sa paglalakad, ay dinig ko pa rin ang tunog ng mga tuyong dahon at sanga na naaapakan namin. Hanggang sa madinig ko na rin ang mga kaluskos sa paligid namin. Napahinto ako sa paglalakad at ganun din si Mang Puldo. Nakiramdam kami hanggang sa masiguro namin na meron ngang kumakaluskos. At palapit ng palapit to sa kinatatayuan namin. Hinila ako ni Mang Puldo bago mabilis na humakbang palayo rito. Pero bago pa man kami makaalis, ay hinarang na kami ng mga kakaibang nilalang na sa buong buhay ko ay dito ko palang nakita. Hugis puno ang mga nilalang na to. Kasing laki ng tao pero ang ugat nito ang nagsisilbing paa. Ang mga sanga naman ang nagsisilbing mga kamay. Walang ulo ang mga to. Wala ring muka. Wala ring bibig kaya hindi nakakapagsalita. Wala rin namang mga dahon to. Para lang tong natuto yung katawan ng isang puno. Manuel, maganda ka. Mapapalaban tayo. Teka, Mang Puldo, bakit parang ako lang ang gusto nilang atakihin? Dahil ikaw lang ang dayo rito. Hindi na ako nakasagot dahil sinugod na kami ng mga nilalang na to. Hinugot ko ang itak ko at inusal ang mga orasyong itinuro ni Mang Puldo. Nagkaroon ako ng pambihirang lakas at liksi ng katawan. Pinagtataga ko ang mga puno at sa dami nila, tumulong na rin si Mang Puldo. Kahit hindi naman siya pinapansin ng mga to na labis kong pinagtataka. Nang maubos sa mga punong humaharang sa amin, ay hinila na ako ni Mang Puldo at tumakbo kami palayo rito. Hindi na uubos sa mga yan. Kaya mas mabuting takasan na lang sila. Ano bang klaseng nilalang ang mga yun, Mang Puldo? Mga alagad ni Lourdes. Saka na magtanong. Kailangan natin makalayo rito. Tumakbo kami ng mabilis hanggang sa marating namin ang isang matayog na puno. Kakaiba to sa lahat dahil napakataas nito. Nababalutan ng mga baging at binabantayan ng mga kapre. Teka tanda, pwede kong pumasok sa lagusang to. Pero ang kasama mo hindi. Kaibigan ko siya. Meron lang siyang susunduin sa loob. Aalis din siya kagad. Hindi pwede. Alam mo kung anong patakaran. Kung susuwain mo to, hindi ka na rin namin papapasukan kahit kailan. Nakikiusap ako mga kaibigang kapre. May susunduin lang kami. Matigas ang ulo mo, tanda. Hindi mo kami kaibigan. Binigyan ka lang namin ng kalayaang makapasok dito ay sinasamantala mo na. Kaya pasensyahan tayo. Sige, itaboy ang mga yan. Naghanda ako sa pakikipaglaban. Hinugot ko ang itak at hinarap ang kapreng palapit sa akin. Winasiwas ko to kaya napatras to palayo. Binata, akala mo ba makakalabas ka pa kapag nakapasok ka sa lagusan? Hinahanap mo lang ang kamatayan mo. Kahit anong mangyari, papasok ako. Hindi niyo ako mapipigilan. Manuel, ako nang haharap sa kanila. Pumasok ka na sa lagusan. Naghanda sa pakikipaglaban si Mang Puldo. Imbis na itak, ay tungkod ang ginamit niya para labanan ng mga kapre. Bawat hampas niya ng tungkod ay napapasigaw ang mga to sa sakit. Mukhang may orasyon din ang tungkod nito kasi dumadaing ang sino mang matamaan. Nang makita kong kaya niya na ang mga kalaban, ay sumalisi na ako papasok sa lagusan. Sinubukan pa akong habulin ng isang kapre pero nahawakan ko na ang puno. Nakaramdam ako ng pagkahilo at halos bumaliktad ang sikmura ko. Napapikit ako ng mariin hanggang naramdaman kong parang hinihigop ang buong katawan ko. Nang bumalik sa normal ang pakiramdam ko, ay nakatayo na ako sa gitna ng kalsada. Nagtatakang napapalingon ako sa paligid. Hindi ko mapigilang mamangha sa mga nakikita ko rito. Hanggang nakarinig ako ng malakas na tunog ng sasakyan at mga motorsiklo. Kaya napaurong ako sa gilid ng daan. Inabangan kong may dadaan pero wala namang kahit isang sasakyan ako nakita. Hanggang sa mapatingala ako kasi pakiramdam ko sa taas ng gagaling ang tunog. Hindi nga ako nagkamali dahil pagtingala ko, nakita ko ang mga sasakyan na nagliliparan sa taas. Totoo nga, advance ang mga teknolohiya rito sa Biringan. Ang ganda at ang yaman ng syudad na to. Shh! Shh! Mang Puldo! Shh! Kinawayan ako ni Mang Puldo. Nakasilip siya sa punong may kalayuan sa akin. Mabilis naman ako naglakad papunta sa kanya. Manuel, iwasan mong may makakita sa'yo rito. Madalhin ka sa Reyna. Oo nga po pala, nawala sa isip ko. Mas malakas ang inkantasyon nila dahil nandito na tayo sa teritoryo nila. Huwag kang magpapalinlang. Salamat po sa pagpapaalala sa akin. Saan na po tayo ngayon pupunta? Pupunta tayo sa ibang lugar dito sa Biringan. Nandito tayo sa pinakasentro nila. Pero wala rito ang hinahanap mo.
Nagsimulang maglakad si Mang Puldo, kaya sumunod ako sa kanya. Isang beses pa akong lumingon sa may kalsada. Napakalinis nitong tignan. Mula rito ay natanaw ko pa ang matatayog na building. Nagkikislapan sa ginto ang mga to tuwing natatamaan ng sikat ng araw. May kalayuan to pero tanaw na tanaw ko pa rin ang ganda ng mga to. Manuel, huwag ka namamangha sa mga nakikita mo. Magiging sagabal ang pagkamangha mo sa paligid sa totoo nating misyon. Sorry po, Mang Puldo. Sige po, magpo-focus na ako sa pupuntahan natin. Hinawakan ko ang medalyon ko at umusal ng orasyon. Pagkatapos nito ay sinundan ko na si Mang Puldo sa pupuntahan nito. Maya-maya pa ay hindi na ako nakatiis at nagtanong, Mang Puldo, saan po ba talaga tayo pupunta? Sa lugar ng mga puting engkanto. Nandun ang asawa mo. Po, sigurado po ba kayo? Oo, tuwing iniiwan kita sa kubo, ay papasok ako rito para mag-imbestiga. Nalaman ko nga na may magaganap na kasalan doon. Kasalan? Kung ganun, magmadali na po tayo. Hindi pwedeng ipakasal sa engkanto ang asawa ko. Teka, nandito na tayo. Saan? Wala po akong makitang kaharian dito. Bukod sa mga puno Ang punong to ang kaharian nila. Nagulat ako sa sinabi ni Mang Puldo. Kaya pala kakaiba ang punong to. Matayog at kumikislap ang katawan nito na parabang nakakaakit hawakan. Dinikit ni Mang Puldo ang kamay nito sa puno. Tapos bigla na lang siya naglaho sa paningin ko. Agad kong ginaya ang ginawa niya hanggang ma-realize kong hinihigop na ako ng punong to. Nang mapunta ako sa ibang dimensyon na pinasok namin, ay nakita ko si Mang Puldo na nakatago sa isang puno. Mabilis ko siyang nilapitan at nagtago na rin. Itinuro niya sa akin ang lugar kung saan ko matatagpuan ang mga puting engkanto. Walang mga matataas na gusali rito. Walang sasakyang nagliliparan sa ere. Wala ring matatayog na kastilyo. Ang nandito lang ay ang mga punong kahoy at nasisilip ko ang nagagandahang mga bulaklak. Ang kaharian ng mga to ay mistulang isang paraiso. Nakakaakit at nakakapagpagaan ng pakaramdam. Nang hinawakan ko ang medalyong suot ko at umusal ng orasyon, bigla na lang unti-unting napawi ang pagkaakit ko sa lugar. Bumalik ako sa sarili ko at narinig ko nagsalita si Mang Puldo. Manuel, hanggang dito na lang kita masasamahan. Hindi ako pwedeng lumapit, pero tatanungin kita mula rito. Ano po? Ako lang ang lalapit mag-isa? Dahil ikaw lang ang makakabawi sa asawa mo. Paano po ang anak nyo? Tulad ng sinabi ko, hindi ko na mababawi pa ang anak ko dahil hindi ako pinili niya. Kaya sige na, lumakad ka na bago pa siya maikasal sa engkanto. Iniwan ko si Mang Puldo doon at mag-isang naglakad palapit sa lugar. Ang sabi ni Mang Puldo, maging magalang at mahinahon lang ako sa pakikipag-usap. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Bago tuluyang makalapit, ay umusal ako ng mga orasyon para proteksyon sa sarili ko. Nang makalapit ako, ay sinalubong ako ng puting engkanto. Sobrang puti nito na parang wala ng dugo. Nanlalalim ang mga mata, sobrang tangos at ang laki ng ilong nila. Tapos makipot ang itim na bibig. Maliit ang ulo nila pero payat at pahaba ang katawan. Kung mga matatakuting tao lang, siguradong hihimatay na kapag nakita sila. Sino ka? At paano ka nakarating rito? May hinahanap lang po ako. Baka po kasi nandito siya sa inyo. Sino bang hinahanap mo? Ang asawa ko po. Wala rito ang asawa mo. Umalis ka na. Hindi ka dapat nandito. Alam ko pong nandiyan ang asawa ko. Parang awa na nyo. Palabasin niyo ang asawa ko. Huwag kang makulit. Umalis ka na habang mabait pa ako sa'yo. Dahil kung maubusan ako ng pasensya, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Hindi naman po ako manggugulo. Gusto ko lang po makatiyak kung nandiyan ba yung asawa ko. Hindi ka nga pwedeng pumasok dito. May kasalan dito. Kapag nagpumilit ka pa, siguradong puputulan ka nila ng ulo. Nung una, ay mabait pang kausap ang engkantong humarang sa akin. Pero habang tumatagal, ay nagagalit na to. Para rin silang tao kung makipag-usap. Kaya pala ganon. Kasi kung wala akong medalyon, ay maggagamitan niya ako ng inkantasyon. Hindi nito alam na ang totoong itsura nila ang nakikita ko. Nakikiusap po ako. Aalis din po kagad ako pag wala rito yung hinahanap ko. Sisilipin ko lang po. Ang tigas ng ulo mo. Sinabi ko na ngang bawal. Halika rito. Binigyan na kita ng pagkakataon pero matigas ka. Ngayon, hindi ka na makakaalis pa rito. Hinawakan niya ako at kinaladkad palayo. Dito na ako lumaban. Nilabas ko ang itak ko at iwinasiwas ko to sa kanya. Sabi ko na nga ba, isa kang antingero. Wala kang karapatang manggulo dito. Meron, dahil yung babaeng kinakasal ay asawa ko. Kaya hayaan niyo akong kausapin ko siya. Natigilan ng engkanto at binitawan ako. Pero agad din naman itong nakabawi. Sinubukan niya ulit akong hawakan pero mabilis ako nakaiwas. Tumakbo ako papasok sa bulwagan. Nagulat ako kasi nagtipon-tipon dito ang mga puting engkanto.
Tapos sa pinakaharap ay may nakatayong isang magandang babae na may korona. May magagandang bulaklak ang damit niya, nagawa sa mamahaling telang satin. Mistulan siyang isang prinsesa. Tapos katabi nito, ang isang engkantong puti na nakakahindik ang itsura dahil sa kaputian. Ang babae ay nakatingin dito na para bang wala sa sarili. Nakangiti siya pero blanco ang mga mata niya. Habang ang lalaking engkanto naman ay nakatitig sa babae ng may pagmamahal. Olga! Lahat ay napalingon sa akin nang sumigaw ako. Kunot noong lumingon sa akin si Olga habang ang ibang engkanto ay nagsipagtayuan. Sino ang lapastangang dayo na yan na nanggugulo sa kasal ko? Hulihin niyo siya! Subukan niyong lumapit! Magkakamatayan tayo! Hindi ko balak manggulo o manakit ang kahit sino sa inyo! Gusto ko lang bawiin ang asawa ko! Hinugot ko ang itak ko nito kasabay ng pagpapalakas ng katawan ko. Umusal ako ng orasyon para palakasin ang poder. Itinutok ko ang itak para sa mga magtatangkang lumapit sa akin. Hanggang isang may edad na engkantong tumayo sa gitna ng kinakasal. Mahahalata ang edad nito sa postura at sa mga gatla sa noo. At kung titignan, mukhang mataas ang tungkulin nito. Pagtayo nito ay lumuhod ang mga engkantong nasa harap niya. Dahil dito, naisip kong ito ang hari nila. Antingero ka, tama ba ako? Huwag kang manggulo sa kasal ng anak ko. Alam mo bang sa ginagawa mo, pwede naming tapusin ngayon din ang buhay mo? Hindi ako nanggugulo rito. Wala ako dito ngayon kung hindi dahil sa anak mo. Kinuha niya ang asawa ko. Ginulo ng anak mo ang tahimik naming buhay. Sinungaling, pinapaiyak mo siya at sinasaktan. Hindi siya karapat-dapat sa katulad mo. Kaya kinuha ko siya. Normal lang sa mag-asawa ang minsang nag-aaway. Pero ang away namin ay dahil sa kagagawan mo. Kaya ibalik mo na sa akin ang asawa ko. Olga, halika na. Umuwi na tayo. Hindi kita kilala. Hindi ikaw ang asawa ko. Narinig mo na ang sinabi ng babaeng to. Hindi kanya kilala. Kayo mga kawal, hulihin siya at ikulong. Ganyan ba kayo mga engkanto? Wala ba kayong mga dignidad? Wala ba kayong mga prinsipyo man lang? At sino ka para sabihin sa amin yan? Lapastangang nilalang! Kung talagang meron kayong prinsipyo, ibalik niyo sa akin si Olga. Dahil asawa ko siya. Sa batas ng kataas-taasang Diyos, ang mag-asawa ay hindi dapat paghiwalay ng kahit sino. Kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa amin ni Olga. At hindi kayo. Kung ganon, papatay na lang kita. Tumigil ka, aking anak. Isa kang prinsipe. At alam mo kung anong batas ng ating lahi. Ang taong nakatali na, hindi mo na pwedeng agawin pa. Pero ama, ako ang totoong nagmamahal kay Olga simula dalaga pa siya. At mahal din niya ako. Mahal ko si Olga. Hindi ko isusuwang ang buhay ko sa panganib para lang pasukin ang mundo niyo kung hindi ko siya mahal. Ngayon, kung nagpupumilit ka, hihingin ko ang pahintulot ng mahal na hari. Gusto kong ibalik niyo sa dating kaisipan ng asawa ko. At hayaan nating siya ang pumili kung kanino niya gusto sumama sa ating dalawa. Hindi ako papayag. Kung totoong mahal mo ang asawa ko, hayaan mong siya ang pumili sa kung anong totoong gusto niya. Kasi ang totoong pagmamahal ay nagpaparaya. Ngayon, patunayan mo sa akin ang sinasabi mong pagmamahal. Kung ikaw ang pipiliin niya, hindi na ako tututol sa kasalan na to. Dahil yun ang totoong pagmamahal. Hahayaan mo ang mahal mo kung saan siya magiging masaya. Kahit hindi na ikaw ang dahilan ng mga ngiti na yon. Natigilan ang prinsipe ng mga engkanto. Ang hari naman ay tahimik lang na para bang pinag-iisipan ng sinabi ko. Ang ibang mga engkanto naman sa paligid ay nagbubulungan. Pero sa huli ay tumingin sa akin ng hari. Sige, pumapayag ako sa sinasabi mo. Pero oras sa pinili ni Olga ang anak ko, mamamatay ka ngayon mismo. Paano naman kapag ako ang pinili ni Olga? Bilang paghingi ng tawad sa ginawang perwisyo ng anak ko, makakauwi kayo ng ligtas at buhay sa lugar nyo. At nangangako ako na hindi na manggagambala pa sa inyong anak ko. Sa kumpas ng haring engkanto ay tila nagising sa mahimbing na pagtulog si Olga. Nagulat to nang makitang nasa tila entablado siya at nakasuot ng hindi pamilyar na damit. Ginagala niya ang paningin niya sa paligid habang nagtataka. Olga, nakikilala mo ba ang anak ko? Mahal ko. Sino po ba kayo? Hindi ko po kayo nakikilala. Tsaka, nasaang lugar po ba tayo? Paano ako nakarating dito? Olga! Asawa ko! Napalingon sa akin si Olga. Nagulat siya nang makita ako. Pero saglit lang yon. Naglakad siya palapit sa akin na para bang natatakot. Niyakap po siya ng mahigpit habang umiiyak. Olga! Olga! Sa wakas na hanap din kita. Patawarin mo ako sa nagawa't na sabi ko noon sa'yo. Manuel! Nasaan na ba tayo? Bakit ang daming tao? Sino ba sila? Tao? Ano ba nakikita mo, Olga? Mga Amerikano ba sila? Bakit parang nasa party tayo? Manuel, ano nangyayari? Teka, Olga. Dito ko lang sa tabi ko. Pinapwesto ko si Olga sa likod ko.
bago hinarap ang mag-amang engkanto. Nakita nyo na! Nalilito ang asawa ko sa mga nangyayari. Hindi niya kagustuhan ang pagpunta niya rito. Olga, hindi mo ba talaga naaalala ang anak ko? Hindi po. Hindi ko siya kilala. Kung ikaw ang pipili, sino ang pipiliin mo? Ang anak ko o ang lalaking katabi mo ngayon? Siyempre ang asawa ko po, si Manuel. Bakit po ba? Kung ganon, hindi na matutuloy ang kasal na to. Tulad ng sinabi ko, makakauwi kayo ng ligtas at buhay. Dahil ang bawat haring engkanto ay may iisang salita. Sa tuwa ko, ay niyakap ko ng mahigpit si Olga habang umiiyak. Ang prinsipeng engkanto naman ay nakayuko at tinanggap na lang ang pagkatalo niya. Bago umalis, ay may sinabi pa sa amin ng hari. Ikaw ang nagdala ng kaguluhang to, anak. Matutokang itama ang pagkakamali mo. Isa-isang naglaho ang mga engkanto hanggang natira na lang kaming tatlo nila Olga at ng prinsipe hanggang lumapit to sa amin bago hinawakan ang kamay ni Olga. Sandali lang! Nangako ka! Oo, tanggap ko na ang pagkatalo ko. Gusto ko lang siyang bigyan ng proteksyon palabas sa mundong to. Anong ibig mo sabihin? May kasamang sumpa ang bawat pagpasok sa mundo ng biringan at ayoko maapekto ng sumpang yun si Olga. Ito ang magiging tanda ng pagmamahal ko sa kanya. Matapos siyang hagkan ng kamay ni Olga, ay naglaho na rin to. Si Olga naman ay nakatulala lang. Hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Manuel, bakit naglaho silang lahat? Anong klaseng nilalang sila? Mga engkanto sila. Engkanto? Kaya pala ang gwapo at ang gaganda ng mga itsura nila. Sus, kung nakikita mo lang sanang totoo, baka mandiri ka sa kanila. Napapailing na niyaya ko na lang si Olga. Paalis sa lugar na to. Takang-taka pa rin siya sa paligid. Manghang-manga siya sa nakikita niya. Kaya naman inusalan ko na rin siya ng orasyon para hindi siya madaling maakit. Pagdating namin sa pinagtataguan ni Mang Puldo, ay nakita namin siyang umiiyak. Mang Puldo, nabawi ko na po ang asawa ko. Siya nga po pala si Olga. Olga, siya si Mang Puldo. Ang tumulong sa akin para mabawi ka sa kamay ng mga engkanto. Masaya ako dahil nakita na kayo mag-asawa. Mang Puldo, yung anak po ba niyo? Oo, nakita ko siya. Pero hanggang pagtanaw na lang talaga ang magagawa ko. Bakit naman po? Dahil hindi na niya ako nakikilala. Nalungkot ako sa sinabi ni Mang Puldo, pero wala naman ako magawa para tulungan siya. Ang sabi kasi niya ay nakapili na ang anak niya at hindi siya ang pinili nito. Habang naglalakad pa uwi, ay hindi na kami ginagambala ng mga bantay ng portal. Hindi na rin kami patago-tago dahil yun daw ang pangako ng engkanto, ang makauwi kami ng ligtas. Mahirap man ang pag-uwi namin dahil dumaan kami ulit sa pababa sa matarik na daanan. Pero sa pagkakataon na to, wala nang gumagambala pa sa amin, maski ang mga buhay na baging. Hanggang sa makabalik kami ng ligtas sa kubo ng matanda. Pagod na pagod si Olga, kaya kahit gusto pa niya magtanong na magtanong, ay ginupo na siya ng antok. Pinatulog ko muna siya sa kubo para makapagpahinga bago kami umuwi sa amin. Mang Puldo, maraming salamat po talaga sa tulong niyo. Nakakalungkot lang kasi hindi namin kayo natulungan para sa anak niyo. Tanggap ko na rin naman ang nangyari. Ano po bang address niyo sa lupa para naman madalaw namin kayo? Napailing ang matanda bago malungkot nang umiti sa akin. Manuel, matagal nang natapos ang kwento namin ng anak ko. Wala na akong mababalikan pa sa mundo natin. Ano pong ibig niyo sabihin? Nung pinili ng anak ko ang engkanto at hindi siya sumama sa akin, gusto ng mga engkanto na pabalikin ako sa lupa. Pero kapalit nun, ay mawawala ang alaala ko. Makakalimutan ko lahat pati ang anak ko. Hindi ako pumayag. Ayoko kalimutan ng anak ko. Kaya pinapili nila ako. Mananatili sa akin ang alaala ko o mawawala sa akin ang katawang lupa ko. Ano pong pinili niyo? Pinili ko manatili sa akin ang alaala ng anak ko. Kung ganun, wala na kayong katawan sa atin? Oo, Manuel. Isa na lang akong espiritong ligaw na pabalik-balik sa lupa at sa biringan. Iba nga lang ako sa multo. Dahil taglay ko pa rin ang kaalaman ko sa lihim na karunungan. Kaya ang tingin mo sa akin ay normal na tao pa rin. Pero kung sa mundo natin, hindi na ako nakikita pa ng mga tao. Lalo na yung mga pangkaraniwang mata. Kung ganun, natrap na po pala kayo sa lugar na to. Ito na ang kapalaran ko. Pero masaya ako makatulong sa ibang mga taong naliligaw sa mundo ng biringan. Ihanda mo lang ang sarili mo, Manuel. Dahil may kapalit ang lahat ng to pagbalik nyo sa mundo natin. Handa ako sa kahit anong pwedeng mangyari sa akin, Mang Puldo. Ang mahalaga sa akin ngayon nabawi ko na si Olga. Kahit ano pang kapalit, tatanggapin ko. Matapos ang pag-uusap namin ni Mang Puldo, ay natulog na rin ako sa tabi ng asawa ko. Sa kalagitnaan ng pagtulog namin, ay narinig ko na naman ang ingay ng biringan. Sari-saring makina ng sasakyan ang nanunuot sa tenga ko. Hinakpan ko ang mga tenga ko, kaso malakas ang ugong ng mga to. Nagising naman si Olga dahil hindi ako mapakali. Manuel, anong nangyayari sa'yo?
Ang ingay ng mga ugong ng sasakyan ah. Sumakit tuloy ang ulo ko. Wala naman akong naririnig ah. Ha? Wala ba? Teka, wala na nga. Kanina ang lakas eh. Manuel, ano ba talaga ang nangyari sa akin? Bakit ako kinuha ng mga engkanto at bakit kailangan mo akong iligtas? Olga, mahaba pa ang gabi. Saka ko na ikakwento ang lahat. Bakit hindi mo pa ikwento ang lahat sa asawa mo habang hinihintay ang pagsapit ng umaga? Dahil mukhang hindi naman na kami makakabalik sa pagtulog, ay kinuwento ko lahat ng nangyari kay Olga. Mula nung nag-away kami at kinuha siya ng prinsipeng engkanto hanggang sa kung paano ko siya nailigtas. Hindi makapaniwala si Olga sa lahat ng nangyari. Wala man siya sa sarili niyang isip na mangyari ang lahat ng kababalagang yun. Ay alam kong naniniwala siya sa akin, lalo na tumaibalik sa kanya ang katinuan niya dahil nasa loob pa rin kami ng biringan noon. Nagpasalamat si Olga kay Mang Puldo. Binigyan naman ako ni Mang Puldo ng librong aaralin. Ito raw ang libro ng mga albularyo. Pwede ko raw itong pag-aralan. Binigyan din niya ng kwenta si Olga para hindi na siya matipuhan ng mga engkanto. Laking pasasalamat namin sa matanda dahil sa tulong at mga bagay na naibigay niya sa amin. Pagputok ng liwanag ay sinamahan kami ng matanda sa ilog. Dahil sa labis na pasasalamat ay niyakap ko si Mang Puldo. Dito ko lang napagtanto na wala talaga siyang katawang lupa dahil hindi ko siya nagawang yakapin. Pero bago kami maghiwalay ng landas ay may ibinilin siya sa akin. Manuel, huwag mong kalimutan ang tinuro ko sa'yo. Pagbutihin mo pa para makatulong ka rin sa iba at ang hindi masayang ang aral na ipinasa ko sa'yo. Makakaasa po kay Mang Puldo. Gagawin ko ang lahat para maging mahusay na albularyo. Sige na, umuwi na kayo. Sundan lang niyo ang ilog na to para makabalik kayo sa pinanggalingan niyo. Mang Puldo, hindi na ba kami hahabulin ng mga alagad ni Lourdes? Hindi na, dahil kasama yun sa pangako ng hari. Makakalabas kayo ng ligtas pabalik sa mundo niyo. Matapos magpaalam, ay hawak kamay kaming naglakad ni Olga. Sinundan lang namin ang ilog at nakakapagtakang hindi ako nakakaramdam ng pagod. Pahinga naman tayo, mahal. Pagod na ako eh. Pasaanin na lang kita sa likod ko. Hindi kasi tayo pwede magtagal dito, mahal. Mahirap na. Baka biglang may lumitaw na kalaban eh. Wala naman na siguro. Kasi sabi ni Mang Poldo, tumutupad naman ang haring engkanto sa pangako nito. Tsaka, hindi ka ba napapagod, mahal? Baka mabigatan ka sa akin. Hindi naman, mahal. Siguro dahil sa medalyong binigay sa akin ni Mang Puldo. Saka sa payat mong yan, kayang-kaya kitang pasanin. Halika na. Bakit ako? Binigyan din naman niya. Pero napapagod pa rin ako. Proteksyon mo kasi yan sa mga engkanto. Masyado ka kasing maganda eh. Kaya tuloy pati mga engkanto nagiging karibal ko na. Sus, kahit naiharap pa ako sa sandamakmak na mga gwapong engkanto, ikaw pa rin ang pipiliin ko, no? Sus, kaya pala nakuha ka nila. Iba naman kasi yun. Wala ko nun sa sarili ko. Oo na, sige na. Pumasang ka na para makauwi na tayo. Nag-aalala na sila nanay at tatay sa'yo. Akala mo ba? Halos ipahalugog na nila lahat sa pulis. Mahanap ka lang. Buti mahal, hindi ka sumuko na hanapin ako kahit nasa ibang dimensyon na ako. Ayaw ko talaga sa engkantong yun kahit gwapo pa siya. Tigilan mo na nga kakasabing gwapo yun. Baka pag nakita mong totoo itsura nun, imatayin ka sa takot. Teka, ibig mo sabihin? Iba yung nakikita ko sa nakikita mo? Ano pa nga ba? Siyempre naakit ka nun. Kaya gagamit siya ng gwapong mukha. O ano, papasan ka ba? Baka mamaya bawiin ka pa nun sa akin kapag natagalan tayo rito eh. Ito na nga, papasan na mahal. Huwag ka naman nakot dyan. Pumasaan naman siya sa akin. Napapangiti na lang ako nito habang naglalakad. Magaan ang loob ko at masaya. Dahil bilang isang lalaki, masarap sa pakiramdam na naging bayani ako ng sarili kong asawa. Pero alam kong hindi ko magagawa ang lahat ng yun kung walang tulong at gabay ng Diyos. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang malaking tipak na bato. Mula rito ay parang umaalog ang mundo ko. Kaya binaba ko muna si Olga kahit siya pala'y nakaramdam din ng hilo. Manuel, ano nangyayari? Bakit nahihilo ako? Baka nakarating na tayo sa hangganan ng portal. Tiisin mo lang, mahal. Makakauwi na tayo. Pero unang nawala ng malay si Olga nito. Kaya niyakap ko siya. Saglit lang ay nagdilim na rin ang paningin ko. Nang magising ako, ay nakarinig ako ng mga ingay. Parang mga nagkakagulong mga tao. Pagmulat ko ng mata, ay nakahiga na ako sa mga batuhan katabi si Olga. Napapalibutan kami ng mga taong nag-uusap-usap. Pansin ko rin na basang-basa kami ni Olga nito. Buhay pa nga silang dalawa. Salamat sa Diyos. Akala ko'y mga patay na. Ano kayo nangyari? Bakit wala silang malay? Olga, gising na. Dahan-dahang nagmulat si Olga at pati siya'y nagulat sa mga tao. Kunot noong napatingin siya sa akin. Manuel? O Olga, ako to. Bakit ganyan ang mukha mo? Mukha kang ermitanyo. Napahawak ako sa buko. Humaba nga to pati ang bigote at balbas ko. Si Olga naman, mas humaba pa ang buhok nito.
Teka lang, ano ba nangyari sa inyo? Nalunod ba kayo? Nahulog ba kayo sa bangka? Naanod ba kayo dito ng ilog? Anong lugar po ba to? Nasa ilog kayo na parte ng Gandara. Diyos ko, Manuel. Nasa Samar na tayo. Napaiyak si Olga nang yakapin ako. Masaya rin ako nakauwi na kami. Tinulungan kami ng mga residente dito para makauwi kami sa bayan namin. Dumiretso kami sa bahay ng mga magulang ni Olga. Tuwang-tuwa ang mga to na buhay pa kami kasi buong akala pala nila ay patay na kami. Nagulat pa nga kami nang sabihin nila na mag-iisang taon na kaming nawawala. Kaya pala humaba ang buhok namin, pati ang bigot at balbas ko. Hanggang naging usap-usapan dito sa amin ang nangyari sa amin. Pero tanging pamilya lang namin ang nakakaalam kung ano ba ang buong katotohanan. Bumalik kami ni Olga sa dati naming kubo. Nagpasalamat din kami kay Mang Turoy dahil may natulong din siya sa amin. Hanggang si Mang Turoy ang naging gabay ko sa pag-aaral ng librong pinamana sa akin ni Mang Puldo. Isa pang ang pinagtataka ko nito, hindi nabasa ang libro kahit basang-basa na kami ni Olga dahil sa tubig ng ilog. Sa paglipas ng mga araw, napansin ko ang unti-unting paglabo ng pandinig ko. Tuwing gabi kasi, nabibingi ako sa ingay ng mga sasakyan. Kahit na malayo naman kami sa kalsada at bihira pa ang sasakyan ng mga panahon na to. Pero naalala ko nito ang sinabi ni Mang Puldo at ng Prinsipeng Engkanto. Siguro ito na ang naging sumpa sa akin ng biringan, ang mawalan ako ng pandinig. Pasalamat na lang ako sa Engkantong Prinsipe dahil binigyan nito ng proteksyon si Olga para hindi nito danasin ang sumpa ng biringan. Kasabay ng pagkabingi ko ay ang pagsisimula naman ng kakaibang pakiramdam ni Olga. Lagi siyang naduduwal at nung matignan siya ng matandang kumadrona ay nalaman naming buntis siya nito. Diyos ko, Manuel! Magkakaanak na tayo! Ha? Ano ka mo? Ang sabi ko, magkakaanak na tayo! Ano ka mo? Hinawakan ni Olga ang mukha ko tapos marahan niyang binigkas ang gusto niyang sabihin. Dahil dito, natuto akong magbasa ng pagbuka ng bibig. Tuwang-tuwa ako nito nang malaman na magkakaanak na kami ni Olga. Kaya inalagaan ko siya ng husto at nagsipag pa ako lalo sa bukid. Nanggagamot na rin ako bilang pagtupad sa pangako ko kay Mang Puldo. Pero kahit ganito, sinisiguro kong hindi ako mawawalan ng oras sa asawa ko. Kasabay ng paglobo ng tiyan niya, ay unti-unti ko nang nakasanayan ng may pag-usap gamit ang hand gestures. O minsan naman, binabasa ko ang bibig ng kausap ko. Sa ganitong paraan, nakayanan ko ang kapansanan ko at nagagawa ko pa rin makipag-usap sa mga tao. Masaya na sana ang lahat, pero nang manak si Olga, ay muling nagulo ang tahimik naming pagsasama. Nagsilang siya ng isang napakaputing batang lalaki. Kahit ang buhok nito'y puti rin. Sa mga doktor, tinatawag nilang albino ang katulad ng anak namin ni Olga. Pero para sa mga makakating dila, anak daw ng engkanto ang anak namin. Patawarin mo ako, Manuel. Hindi ko ginusto ang nangyari. Hindi ko alam kung anak nga ba ng engkanto ang anak ko. Hindi ko man marinig ang boses ni Olga, pero ramdam ko ang paghihirap ng kalooban niya. Olga, hindi mo ginusto ang nangyari. Huwag kang mag-alala. Ano ko man o hindi ang bata, mamahalin ko siya ng higit pa sa sarili ko. Salamat, Manuel. Napakaswerte kong ikaw ang binigay ng Diyos para mapangasawa ko. Para makaiwas sa chismis, ay bumalik kami ni Olga sa Leyte, kung saan walang nakakaalam na minsan sa buhay namin ay nawala kami mag-asawa at napunta kami sa tinatawag nilang biringan. Namuhay kami ng mapayapa sa Leyte. Pinatingin din namin sa doktor ang anak namin at dito nga sinabi na may albinism ang anak namin. Kahit na tinutukso siyang anak araw ng ibang mga bata dahil sa kakaiba niyang itsura ay lumaki naman siyang mabait at masunuring bata. Hindi na rin kami ginambala pa ng engkanto mula noon kaya inisip namin na baka ako nga talaga ang ama ng panganay namin. Dahil kung anak siya ng engkanto, di sana kinuha na siya sa amin. Pero kahit hanggang ngayon na may sarili na rin pamilya ang anak namin ay hindi na muli nang gambala pa ang engkantong yun kay Olga. Si Olga ngayon ay nag-aalaga na ng mga apo namin habang ako'y patuloy pa rin sa panggagamot. Nakilala ako sa lugar namin bilang binging albularyo. Hindi na rin kasi kinakaya ng hearing aid ang tenga ko, pero parang nakakarinig rin naman ako kasi naiintindihan ko naman ang gustong sabihin ng mga tao sa akin kahit hindi ko naririnig ang mga boses nila. Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo ang kwento ko, pero gusto ko lang ibahagi sa inyo to. Mahilig kasi makinig ng kwento rito si Olga tuwing nag-aalaga siya ng mga apo namin. Kung minsan, sinasamahan ko siya kahit hindi ko naririnig ay may caption naman sa YouTube kaya nababasa ko at naiintindihan ang buong kwento. At kung sakaling napapanood nyo na to, sana kapulutan to ng aral ng mag-asawang nagsisimula pa lang sa pagsasama na ang pag-aasawa ay hindi kagad sinusukuan. Kailangan ipaglaban nyo to ng magkasama hanggang dulo dahil yun ang sinumpaan nyo kahit umabot pa man to
Sa pilingan,